sa Gauna naman, ang 10 kooperator doon, ang 5 noon ay nagtatanim na bagong oil palm seedlings. At saka dinagdagan natin ng ibang project, yung corn project, para magamit yung mga vacant species between paros of oil palm. Din ang 5 kooperator naman with existing oil palm, dinagdagan natin ng kambing para to augment their income. Ang natanggap ko po mula sa CIPAR, una-una po, oil palm seedlings, corn seeds, fertilizer, at saka mga vegetables po. Distance ng corn, 70 centimeters between faros and 20 to 25 centimeters per hill po at 1 seed per hill. Naka-tree cropping sila, no? So, nang maliit pa yung oil palm, mayroon na silang added income sa corn project. Sa oil palm po, standard naman yung, depende yun sa farmer, pero yung standard distance niya ay 9.2 square meters po, ang Quincamp method. Yung bagong nagtanim ng oil palm po as provided the planting materials by the provincial local government unit. By July or August, mag-start ng harvest. Hindi na kami namumroblema na yung kumukuha sa amin. Kasi anytime na may harvest, automatic may bumibili sa ngayon. Bali, ang sa isang puno ng palm oil, meron ako 60 kilos. Every 15 days yan ang harvest. Bali, before the harvest, bali ang ginawa namin dyan, tinaniman namin ng mga gulay, mga corn. Medyo malaki na sa ngayon yung income. Bali, ang sa mais, nakanet ako ng mga 25,000 or more sa 1 hektarya. Sa gulay po, malaki rin yung kita. Kasi sa gulay, ang bugkos noon, 10 pesos, binibenta namin ng 10 pesos, kagaya po yung sa kalabasa, yung isa, pwede namin ibenta ng 15 ang bawat isa, or kung by kilo, 5 pesos ang kilo sa kalabasa. No naman po yung sa sitaw, tag 5 pesos po yung bugkos. Sa bumubuo po ng project na ito, sa DA sa CIPAR po, nagpapasalamat kami sa tulong nyo. Guminhawa ang buhay namin sa pamagitan po ng inyong tulong.